managat ako tungod kay sa among panginabuhi sa akong pamilya para makatabang para di mi maglisod. Isnilang sa dagat ang munting pangarap. Sa isla ng Haw sa Busalian, Talibon, Bohol. Sa dagat nakasalalay ang takbo ng buhay. Nagdidikta ng kapalaran, nagdadala ng kabuhayan. Siya si Aljan Samuya, 17 taong gulang, ang bunsong anak sa 7 magkakapatid. Kasamang naninirahan ang malaki at masayang pamilya. Sa kanilang munting tahanan, si Aljan ay naninirahan. Sa likod ng dagat na nagsisilbing kabuhayan ng marami, narito ang kwento ng isang batang mangingisda na araw-araw ay nagsisilbing ilaw ng kanyang pamilya. Kilalanin si Aljan, isang estudyanteng mangingisda mula sa Busalian. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang mga pangarap na magbibigay ng mas maginhawang buhay para sa mga mahal niya sa buhay. Isang batang puno ng pag-asa at tapang na nagsusumikap upang baguhin ang kapalaran ng kaniyang pamilya. Sa bawat pagsikat ng araw, si Aljan ay maagang gumigising upang sumuong sa dagat. Dala ang lambat, panalangin at pag-asang may sapat na biyaya siyang iuuwi. Ang dagat ang naging kanyang larangan ng tagumpay at sakripisyo kung saan natutunan niyang balansehin ang hirap ng trabaho at ang mga pangarap na binubuo sa silid-aralan. Sa bawat paglalayag, nakikita niya ang kanyang sarili bilang ilaw ng pamilya sa isang batang handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Ang sa imong ganahan para isulti niya. Yan. Kaya ba mo itong kapubri dahil nagat ng galit tayo para maka-eskwela ka. Ang iman mo nga. Lampo sa ganun pag-eskwela. Sa realidad si Aljan, halos lahat ng kanyang oras ay nailalaan niya sa laot. Musmus na edad pa ay natuto ng maghanap buhay. Ang kanilang kabuhayan ay pangingisda na tinatawag na pambobobo o bobo. Sa mong orasa mo gigan niya, gikan. Ang hangtod mo sa inyong buhaton sa laon. Alas ko, di tayo yun. Magdungag ko ba alas 3 sa kanlaw. Alas 4 ko pinsilan. Nagatan. So, giradan na. Hayag na mga 5 euro. Kaya ito ang matanong kung makanamang bobo. Kaya na yun. Mahuman sa grupin nila. Laon na alas 12. Sa karoon din karoon. Laon na alas 2. Hapon-hapon na yun yung alam ng lahat. Ang kabuhayan na ginagamitan ng bobo upang makahuli ng mga isda. Natutong nag-isda si Aljan dahil ito na ang kanyang kinalakihan. Dito nabubuhay ang kanilang pamilya. Dito kumukuha ng mga pang-araw-araw na gastusin sa pamilya. Gumigising pa daw sila ng alas 5 sa umaga upang magsimula ng maglayag. Di alintana ang tiyempo ng panahon. Ito ang kabuhayan na ginagamitan ng bobo para makahuli ng mga isda. Ilalagay muna daw ito sa dagat kung saan may maraming mga isda. At paglipas ng 1 o 2 araw bago ito kunin, kinukuha nila ang mga nahuhuling isda at binabalik naman ang bobo sa dagat. Di alintana ang init at pagod, basta lang may makain ang pamilya.
Ibinibenta pa daw nila ang kanilang mga nahuling isda sa isdaan at nakadepende ang presyo nito sa klase ng isda na kanilang mga nahuli. At dinadala nila ang mga isdang hindi na maibebenta sa isdaan para raw may makain at maiulam ang pamilya. Sa simpleng kabuhayan na ito ay malaking tulong na sa bawat pamilya. Buhay ron, di naman kami, daghan mo kayo ron. Magpapaway naman ron. Luma lang na, katawa ng gapon ta. Pakapais nila sa mga anak. Nakabahan pa din sa dyan. Kanang di ra ba kuan sa inyong kalooban niya kanang maka-absent si Aljan para maka Okay. Sir, nandun ako. Magita sa libuhat ron. Sa kasimana, ako sarap ang kapag. Kaya sa una, ma-absent sa pwede naman. Sa karong tuwir na di nung siya ka-absent. Ang punang pananggap ng buhat, Sabado, Rajod. Na mamukan mong kong Merkulis o Martes. Kaya kung mga nakasas, mabuwang. kanang imong pamumuya kanang may budget na kanang kuan kanang daghan og kuha kanang Yan ang kwento Kilos. ng ama ni Aljan. Minsan raw ay maliliit lang ang kanilang mga nahuhuling mga isda. Agbong na mo na laod mo, di mo na yun nga. Na panana ni mo, wala taos. mga pila ka adlaw mo inyong ikuan Siguro hakadlaw. kadar ka duha Duha ka adlaw, bukas wala na. ka doon. Mga pagkakataon na marami o maliliit lang ang kanilang mga nahuli pero di alintana basta lang may makain ang pamilya. Pila inyong mga mahalin niya Sa Tagmig sa garan, tagmig dining ka. usa ka adlaw na iya. Hindi, sa ano ka adlaw. Duha ka adlaw. Kamukaran. sa kamukaran at least na at least lahat ay babalag ginagmay balag. Ang binibigay ng kalikasan basta patuloy lang ang kanilang kabuhayan. Ako at ang aking kagrupo ay pumunta sa lugar ni na Aljan. Sumama ang aking mga kagrupo sa pamamalaot ni Aljan. Nakasakay kami sa kanilang maliit na bangka at damang-dama ko talaga ang init ng panahon. At nasaksihan ko ang grabing sakripisyo pala talaga ng mga mangingisda. Di alintana ang pagod ng katawan at init at lamig ng panahon. Bata pa ko nanagat ako tungod kay sa among panginabuhi sa akong pamilya para makatabang para di mi maglisod kung sa kung usay kinahanglan sa akong ginikanan. Pila man mo ka may sundo. Ito niya akong ginamahoran. Ang mga kanang mga ate o kuya it's nana sila yung sa galingan ng pamilya Nana, Sila tanan? kuan tulo nami Ag nag-eskwela. Or nato ang nag-eskwela niya ang usa kay narabaho.
ng uban ni mga igsoon? Dalawa na lang silang magkakapatid ang nag-aaral at isang kapatid na nagtatrabaho at ang iba ay may sarili ng pamilya at kasama nilang naninirahan sa kanilang munting tahanan. Habang nag-i-interview ay kita ko sa aking mga mata at dama ko sa aking mga puso ang saya ng kanilang mga mukha kahit na sa hirap ng pamumuhay. Kahit pa mahirap pero masayang nagsasama ang pamilya. Bata pa ko, kamao na akong panagat kay namingin sa papa nga dapat makamao ka kay diri sa kalibutan wata kay ba ko nga sa kapadong mo nang di man ka maprofessional pero nakay padongan para nakay kaboy si mumilikanan mo nang ako Sa kalagitnaan ng aming interview ay biglang naiyak si Aljan. Mahirap rin daw talaga ang kanyang buhay. Pagod ay di alintana, makatulong lang sa kanyang mga magulang sa kanilang pamumuhay. Elementary pa lang ay natuto ng mangisda si Aljan. Mananagat. elementary Elementary pa lang. Mo na yung mga kangabuhian doon. Bawat umaga, habang ang iba ay nag-aaral sa loob ng paaralan, si Aljan ay gumigising ng maaga upang sumama sa kanyang ama sa pangingisda. Murang edad pa lamang sa hamon ng alon at init ng araw, ngunit hindi nito nagtatapos ang kanyang araw. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang bumabalik sa eskwela, dala ang pangarap na balang araw maiangat ang buhay ng kanyang pamilya. Nabuhi. lisod ay hindi niyo maistorya. Hindi madali ang buhay para kay Aljan. Sa kabila ng pagod mula sa pangingisda, kailangang harapin ang tambak na gawain sa paaralan. Ngunit ang kanyang dedikasyon ang nagsisilbing ilaw sa bawat hamon na kanyang hinaharap. Bagamat maligaya ang buhay sa tabi ng dagat, hindi laging madali. Ang pangingisda ay puno ng pagsubok. Hindi palaging marami ang huli at hindi palaging magaan ang alon. Para kay Aljan, hindi lang ito tungkol sa pangingisda at pag-aaral. Ang bawat takbang, bawat sakripisyo ay para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang kanyang pamilya, ang kanyang inspirasyon at ang dagat, ang kanyang naging silid-aralan. Na by times na imo ka lang, imo i-sacrifice imong pag-eskwela para lang makapanagat ka. Oo. Since pag eskwela na kuan grade 10, silbi mo ako na nagbuhay sa akong pamilya. Mo kasaw sa kasimana, may eskwela raw kaduha katulong. Ay managat ra para na ipakaon, na magasto, na ikabay sa eskwelahan. Para kay Aljan, ang buhay sa dagat ay hindi lamang pagtanggap sa hiram na yaman ng kalikasan. Ang dagat ay nagsilbing guro na nagtuturo ng mga tunay na pagpapahalaga sa buhay. Sa bawat sakripisyo ng kanyang mga magulang, natutunan niyang magpatawad, magpursige at higit sa lahat, mangarap.
Sa kabila ng lahat ng paghihirap, patuloy siyang naglalakbay patungo sa isang mas maginhawang bukas. Sa po tayong to, makahuna-huna po ka nga mundaw na lagi eskwela, kaya aron nakatabang na lang ka sa imong mga kinikanan. Nakahuna-huna na po nga munda. Kaya hindi man po lalim na mag-eskwela ka niya si Ebsin, pero Sa gitna ng mga alon ng dagat at dagok ng buhay, dumating ang panahong naisip ni Aljan na tumigil na sa pag-aaral. Hindi madalian niya ang pagod mula sa pangingisda, ang bigat ng responsibilidad at ang kakulangan sa oras at yaman ay halos nagpatigil sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hirap, sa mga gabing nag-iisip siya kung tama bang ipagpatuloy ang laban, natutunan ni Aljan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na tibay, kundi sa kakayahang bumangon kahit ilang ulit mang mabigo. So, maka-proud jud ka kaayo. Despite sa tanang mga struggles, wajud ka ni give up para lang sa imong mga pamilya kinabuhi. Unsa man ba imong mga pamilya sa kinabuhi? Nakay mo ka ng imong dream nga mahimo someday. Sa imong ganang pagdako nimo, sa imong ang akong panganday dako. Mahimo kong pulis. Naisip niyang tumigil dahil hindi madali ang buhay na may dalang bigat ng pangingisda at pag-aaral. Ngunit sa bawat alon na sumasalubong, napagtanto niyang ang bawat sakripisyo ay may kapalit. Ang pangarap na isang araw, ang bawat pawis at pagod ay nagiging daan patungo sa tagumpay. Sa huli, pinili niyang ipagpatuloy ang laban, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para sa inaharap na pinapangarap niyang marating. Sapagkat tulad ng dagat na minsang mapanlinlang, ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat alon. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging isang mag-aaral at isang mangingisda. Siya ang isang batang puno ng tapang at determinasyon. Sa bawat araw ng kanyang buhay, binubuo niya ang hinaharap na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga mahal niyang tao. Gaya rin ng mga mangingisda sa busalian, para sa kanila, ang dagat ay hindi lamang hanap buhay, ito rin ang kanilang tahanan at minsan kanilang hamon. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Sa bawat lambat na inihuhulog, kasabay ang dasal na sana sapat ang huli para sa araw na iyon. Ang bawat lambat na puno ng isda ay bunga ng kanilang sakripisyo. Ang kanilang trabaho ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa buong komunidad na umaasa sa kanilang nahuhuli. Sa bawat hapagkainan, dala ng mga mangingisda ang kwento ng kanilang pagsisikap at determinasyon. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pawis, may mga kwento ng sakripisyo. Ang buhay bilang mangingisda ay puno ng pagod, ngunit sa kabila nito, nananatili ang kanilang determinasyon, sapagkat para sa mga mangingisda ng busalian, ang bawat ulos ng alon ay may dalang pag-asa at pangarap para sa mas magandang bukas. Ang kwento ni Aljan ay isang buhay na puno ng pagmamahal, dedikasyon at walang sawang pagnanasa na matupad ang mga pangarap. Isang kwento ng kabataan na hindi natatakot tumarap sa mga hamon at hindi sumusuko. Sa kabila ng mga alon at pagod,
ipinagpapatuloy ni Aljan ang laban para sa isang mas maliwanag na bukas. Isang paalala na sa likod ng lahat ng pagsubok, ang bawat sakripisyo ay may makulay na bukas na naghihintay. Ako si Chardy Corbita at kasama ng aking grupo, ito ang aming documentary.